Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ng DZRH News Television. Okay? Ah, abiso, sabi, wala nang mga police personnel sa loob ng Police Community Precinct ng Plaza Miranda ng Santa Cruz Police Station dahil sila ay nakadeploy na sa mga lansangan. Para sa mga nangangailangan ng tulong, tumawag na lamang sa 911 upang kayo ay marespondihan. Via Boy Gonzales, DZRH News. Okay, so, first time na nangyari ito, police station, walang police. Bakit? I believe ito na yung katuparan sa direktiba ni PNP Chief General Torre na more responsive ang police, yung mabilis na serbisyo ang gusto niya, which is very good. Let's give General Torre the benefit of the doubt dahil I believe gusto niyang gagawin yung tama. Gusto niyang, sabi nga niya, sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. O sana nga, kalimutan muna natin ang politika. Dahil ang nakataya dito, kaligtasan ng sambayan ng Pilipino, ako, I still believe, maraming matitinong pulis. It's all about leadership. Kapag magaling ang leader, kasi follow the leader lang yan eh. Natutunan ko nga sa servisyo, military service, there are no bad soldiers, there are only bad commanders. Ganon ang ano. Kasi sa experience ko, pag ang commander namin mahina, yung may questionable ang karakter, may mga sideline na ginagawa, kaming mga sundalo, down the line, gagawa rin kami ng sideline. Ganon, nangyari yan. Experience ko. Kaya lang, pag ang umupong commander, stricto, no nonsense, full of integrity, trabaho lang. Kaming nasa baba, nung tinyente pa ako, wala, susunod lang kami sa leader. Ganon. It's all about leadership. So, ito, ulitin ko, police station, walang police. Police Community Precinct ng Plaza Miranda ng Santa Cruz Police Station. Dineploy na lahat. O, di, maganda. O, di ba? 3-minute rule. Sang tawag ka lang daw, 3 minutes, nandyan na ang kapulisan. Sana nga, papalakpakan natin si General Torre pag ganito nga ang nangyari. Yung mabilis ang respondi ng pulis na tapos aresto, padamihan ng aresto. Sana ang mga maaresto nila, yung mga adictos, binidictos, yung mga open dyan na nag-hihit-hit na lang sa ano, tapos mamaya gagawa na ng krimen, kalukuhan. Kailangan natin talaga ng police visibility. So, there's still hope to me ha. I don't know kung anong tingin nyo. Ako, positive thinker lang ako talaga. May nabasa nga akong post ni General De Leon na pagbigyan natin si General Torre sa niya. And I agree. We have only one PNP. The success of our police forces, ang makikinabang dyan ay ang taong bayan. So, problema lang ito, paano kung wala kang load? Di ba? May nangyari sa iyo. Tumakbo ka ngayon sa police station. Wala. Kasi nakadeploy lahat. Hindi naman lahat may load. Correct? Hindi naman lahat may cellphone. O kung may cellphone, mga
Wala, hindi makatawag sa 911. Yun lang ang disadvantage ito. Anyway, ganyan talaga yan. May pros and cons talaga. So, let's wish this his leadership success. Ay, kailan kung walang mangyari, edi saka na tayo magbatikos. Sa ngayon, pagbigyan muna natin dahil trabaho nila yan to serve and protect. Ito ngayon, ang bagong challenge sa leadership ng PNP, yung bagong resulta ng online platform na Hello Safe. Ikinumpare ang different countries. Anong countries ang pinaka delikado sa buong mundo na puntahan ng turista? Anong country din ang pinaka safe? Naku po, ito malaking sakit sa ulo ng bagong Pilipinas. Sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. O, kasama rin dapat ligtas ang mga turista. Kasi foreign tourists, kailangan natin yan. I-economy natin yan. With more tourist arrival, foreign tourists, maraming kikita, maraming employment na sa bagong release ng Hello Safe na online platform, Pilipinas po ang number 1, pinakadelikadong lugar na puntahan ng turista. Ito, nilista ko. Ang ranking natin o ang rating index natin is the higher the number, the more dangerous ang lugar. Ang atin is Philippines, 82.32% ang ating index. Number 1. Pangalawa is Colombia, 79.21%. Number 3 is Mexico, 78.42%. So ito, challenge sa PNP leadership. Ang pinaka-safest country na puntahan ng turista naman is Iceland. Ito, mababa yung numero nila, 18.23%. Singapore, kaya talong-talo tayo ng Singapore, napakalit na bansa. Singapore is 19.99%. Denmark, 20.05%. Austria, 20.31%. Switzerland, 20.51%. So, good luck po sa ating kapulisan. Sana magtagumpay si General Torre sa kanyang bagong tungkulin na Chief PNP. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang sweldo po natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para maayos ang mga sira-sirang bahay ng Tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Nakabalay na ko. Mana ni ang gitukod ni Angkol nga iyang balay. Sige. Okay, no, salamat kayo makabalay. Salamat kayo, makabalay na gid kog bag-ong kuan. Gitukod. Bagong asin. Dili na gid makaluon kay naa na gid ko ugalingon. Oo. Galuon nang dai kaya. Oh, tanong ko kay da man laga at tulog kay man tagpumunta ka nakon iya. So karon makabalay na gid ka oh. Oh, makabalay na gyud kay naa na. Nakaatop na. Nakabot ra gyud. Ang giulatan. Panalangin. Unang-una salamat sa nagatag og panalangin og sa nag-sponsor sa gipanghatag nga sin. Dagan salamat. Dagang salamat. Nyaot nga magparayon ni nga inabang kay dagan pang sama sa mua nga nanginanglan og tabang nga makabalay og Oo. bago pod nga kuan atop. Oo. Pila na day ka tuig yang nga nagluon ra ka ilang anti nga wala kay balay? 2 years ko nagloon sa kung gangan. Ay duha na ka tuig. Oh.
So karon pa gid ka makabalay og bag-o. Oh, karon pa gyud. So salamat kayo ya. kayo. Sige, salamat. God bless.